Nagsanay sa pagbawi ng islang kunwari, inatake ng mga dayuhan ang mga sangay ng AFP na lumahok sa kanilang joint exercises sa West Philippine Sea. Nilapitan pa yan ng Chinese Navy na hindi sumagot sa radio challenge ng Pilipinas. Nakatutok si Chino Gaston. Gamit ang pinakabagong fast attack interdiction craft na gawang Israel, Augusta Westland Helicopter at ang BRP Ramon Alcaraz, sumabak sa AFP Joint Exercise Dagat Pa 2024 ang Philippine Navy, Army, Air Force at Philippine Coast Guard. Ginanap yan sa dagat sa palibot ng Kota Island na bahagi ng Kalayaan Island Group of Islands sa West Philippine Sea. Mula BRP Alcaraz, sinugod ng mga Navy SEAL at Coast Guard gamit ang mga rubber boat ang Kota Island bilang bahagi ng pagsasanay kung paano atakihin at bawiin ang isang isla. Kabilang sa mga ginawang pagsasanay dito sa West Philippine Sea ang pagbawi ng isang isla ng Pilipinas na sinakop ng mga dayuhan at bagamat walang pinatutungkulang iisang bansa. Ayon sa AFP, dapat itong magsilbing babala sa sino mang magtatangka. Pwede nating sabihin yun na we are warning our neighbors or kahit na sino mang mga external forces dyan that we are capable of defending our islands. This is a test of our interoperability dito sa Armed Forces of the Philippines and the integration of all the capabilities of the Army, the Air Force, and the Navy. And it is very crucial for us to enhance, of course, our capability right here in the West Philippine Sea. That is for us to show our firm resolve of defending our sovereignty and sovereign rights. At habang isinasagawa ang pagsasanay sa Maykota Island, isang corvette ng Chinese Navy ang lumapit at nagmasid. Agad nag-radio challenge ang BRP Alcaraz para palayuin ang mga Chinese. Chinese warship 629, Chinese warship 629. This is Philippine Navy warships 16. You are entering in our exercise area. Leave the vicinity immediately. Over. Pero hindi na sumagot ang mga ito. Ang pagdating ng Chinese, hindi naman daw nakaapekto sa ginawang pagsasanay. Mukhang nagmamasid lang sila, nanonood sila. So wala naman interruption yung ating exercise. Samantala, halos kompleto na ang aircraft hangar at control tower sa Pag-asa Island sa ilalim ng AFP Modernization Program. Tuloy din ang pagpapahaba ng mga seawall at pagkumpuni sa boat shelter at harbor na gamit di lamang ng mga taga-Philippine Navy at Coast Guard kundi maging ng mga mangingisda. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.